Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pa rin po yung naganap na hearing dyan po sa House of Representatives kasi napakahaba po nito. 4 na oras mga kababayan at isa nga po sa mga nag-isa dyan ay yung nagpakalat ng fake news. Yung pong star ng laban ng kasama ng bayan dyan po sa masamahan ng mga nanggoyong inchik. Walang iba kundi ito, si once a rebel, always a rebel, ka Eric Celis, no? So dito po kaya po ganyan ng ating thumbnail, no? Inisquill yung kanyang source ng pinanggalingan nung 1.8 billion di umano na travel expenses ni Ninong Martin Romualdez. So ito pong video, no, pinapanood po natin to, talagang kinukuha natin yung meteor part nung hearing na yon. Salamat na rin po dito sa HOR, no. Almost 8 minutes po ito yung haba na to kasi dito po ang galing mangsima manghuli ni Quezon City 2nd District Representative David JJ Suarez, no. Ang galing po ng kanyang pagtatanong kay Ka Eric, no, na si Ka Eric evade ng evade, he wants to protect his source, pero hanggang doon po sa parang wala na corner na, naibunyag po. Sino po, no? Yung kanyang source, isa sa mga source niya kasi dalawa po daw. Yung isa, parang intelligence, yung may kunayban sa MPA, nung MPA pa daw siya. So, titignan natin dito mga kababayan, kayo po, tignan nyo yung paano siya nahuli na magsabi at ano ang magiging kahihinatnan nito, no? So, pag natapos po itong video na to, magko-komento pa rin tayo. Pero bago ang lahat, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo yung magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating video. May God bless you all. So, eto po mga kababayan, panoorin nyo po. So, Karek, yung source po ninyo, kanina binanggit nyo isang Wi-Fi mo. unverified number at isang dating source nyo sa CPP-NPA. Sino po siya? With due respect to Honorable Suarez, sir, I refuse to answer because I think it is my right to protect my source as a journalist. And since it is very clear that the source failed to authenticate and validate the information provided for us, as per revelation in Congress right now, Congressman Suarez, Mr. Chairman, sir. So it means that it will be between us and the source already to talk. And I do not see any need to reveal him because he had helped a lot as a source in my previous operations. And the other source you mentioned is an unverified Unlisted number. Yes, sir. Unlisted. Unlisted. Do you still have the text active? No, I'm trying to retrieve. That's why I was trying to check the message box. Wala na po, sir. Hindi ko siya na save na. And so what you're saying is one source is an unverified number and the other source is a previous source. Yeah, previous kasamahan mo sa CPP-NPA. Sorry, Your Honor. Hindi siya CPP-NPA, hindi, pero nakakatrabaho po niya ang unit namin sa National Intelligence ng NPA. At siya po ay isang pribadong mamamayan. Opo. Right now, I will wait for the advice of the council to reveal kasi matitrace siya, sir. Pag sinabi ko kung saan siya ngayon. Well, look, we need to, if you're gonna be secretive about divulging information, it puts question on the validity of your statements. Because now you're hiding the truth by
all sorts of layers and layers and layers of reasons. It's just a valid question. Who is your source? Yeah. So, yung source po ninyo, isang taong hindi nyo kilala kasi unverified yung number. Tapos yung isa dati yung kasamahan at pinaghuhugutan ng impormasyon. That is correct, Your Honor. Ang lalaking ito, sinabi nyo lang na lalaki. May him eh. Oo, nakita di umano kayo at may dokumentong pinakita. Yung dokumentong yun, nasa na po yun? Nasa kanya po. Nasa kanya. Kasi sana magkakaroon pa ng next meeting. The meeting was already overtaken by events dahil po sa investigation na ito. Saan po kayo nagkita? In a private place po. Malapit lang po sa area kung saan din po nakatira siya ngayon. Malapit lang po sa area kung saan Nasa Maynila lang siya po, sir, ngayon. Okay. No, I mean, you can give it, you have to give more validity to your statements. I mean, you were so quick to mention 1.8 billion, but now when we're talking about specifics, now you're starting to become, for some reason, evasive. So, my question is, when did you see your source? Mr. Chairman and Honorable Suarez, sir, kahapon lang. Kahapon kayo nakita? Because he texted the message. During the time na ini-interview namin si former Secretary Greco Belica. So kahapon kayo nakita? Kahapon. Kahapon is Wednesday, right? Wednesday. Kaso lang Tuesday ako nag-deliver ng point of personal and collective privilege. Yes. Monday, nyo pinalabas yung show. Tama po. Tapos kahapon lang kayo nagkita. Kasi kahapon na siya available. He came from the province during a travel. Okay, so kailan naiabot sa iyo yung dokumento na sinabi mong pinagbasihan mo ng 1.8 billion? Ipinakita niya lang po, maraming mga documents yun. Hindi lang po. Kailan yun? Kahapon. Hindi ko maintindihan. You said on Monday night, was that a live broadcast or a tape? Live broadcast. It was live broadcast where you stated that the speaker spent 1.8 billion. As a question, please, sir. Yeah, no, it was a statement. We can debate later whether it is a statement, but okay. You mentioned 1.8 billion on Monday. What was the basis of the 1.8 billion? You said it came from two sources. One unverified number and one from your source that you don't want to mention. Yes. My question is, when did you meet and see the documents to give that statement that you issued on Monday? The 1.8 billion as a reference question po, itinext niya na. So sabi ko, do you have the document? Sabi niya na sa out of town pa ako. Wednesday ako. So itinext sa iyo nung Lunes. Lunes. Kaya nga tinanong namin. Okay. Di klaro na. So nakatanggap ka ng dalawang text. Dalawang text. Nung Lunes. Yes, sir. Ngayon, yung nagpadala sa iyo, nakilala mo na matagal, government employee ba siya? I will only proceed to give details about the source when it is clarified by a legal competent advisor. It's a yes or no? I request to refuse the answer. To answer. I'm sorry. Your seatmate just mentioned you're here to uphold the integrity and help the House uncover the truth. So let's uncover the truth. Is he or she a government employee? May I request? There are lawyers in the room. It's just a yes or no, Eric. Because when I state kung saan siya connected at ano siya, it will really now go on as a question. No, it's just a government employee or no? Yes or no? Yes. As a government employee. Yes. Okay. So now does the government employee work in Congress? No further answer about that, sir. No, it's yes or no. Does he work in Congress? No, sir. No. No. Okay. Because in your statement, you said, based on my source in Congress, gumastos si Speaker
Martin Romualdez ng 1.8 billion pesos. Sinabi mo, based on my source from Congress. And you just said now that he is not an employee of Congress. Lower house? No. Huh? Congress is two, Senate and lower house. Not from the lower house. Congress is composed of two houses, lower house and Senate. So wala po sa House of Representatives. So what you're saying is sa Senado, Obviously. 'di ba? So kasi Eh baka pa-imbestigahan din ako ng Senado dahil So yun po, no, mga kababayan at kaibigan. Nahuli po, no, kumbaga, na-squill kung sino yung isa sa mga source ni Ka Eric Celis. Nasa Senado, siya na rin nagsabi, mukhang, alam nyo, sa akin pong assessment dito kay Ka Celis, na ano na siya, na mental block na po. Bakit? Kasi sabi niya, parang ayaw nyo nang sagutin yung tanong ni Representative Suarez, yung mga sa latter part. Sabi niya, I will seek the counsel of the Kaso nga po, inilaglag na siya eh. Ayaw siyang tulungan ng lawyers ng SMNI. Kasi po, bago po sila dumating, late po silang dalawa ni Dr. Lauren Badoy. Sinabi na ng mga lawyers representing SMNI a disclaimer that they will only represent SMNI as a corporation, not the host. Kaya nga po sinabi ni chairman, yung presiding chairman, na they're already disclaimed. Meaning, hindi kayo tutulungan. Kaya, sa aking palagay, akala siguro ni Ka Celis at Lauren Badoy dito na tutulungan sila ng lawyers ng SMNI without them knowing na pinabayaan sila. Kaya nangangapa si Ka Eric, nasaan ang lawyers? Hindi ka nagdala ng lawyers. Dapat, kung kay Eric, nag-executive ka na lang, session o privilege. Sabi mo, na lang, executive privilege. Or you invoke the right to be silent. Parang yung ginagawa nung iba dyan, yung tulad ginawa kay Bato nung mga akusadong pulis. Diba? Doon sa shabu-shabu na recycle. Diba? Lagi na lang, I invoke my rights to be silent. Kaso, gusto niyang sagutin si Representative Suarez, ang galing no? Ang galing mag-direct ng question. Lalong-lalo na yung nakakalito kasi sabi ni Eric, nagkita daw lang sila nung source niya, he saw the documents nung source niya kahapon lang. Kaso ni-report niya yung allegedly na 1.8 billion expenses ni Ninong SMR. O paano nangyari yon? Kahapon mo lang nakita pero ni-report mo na nung Lunes. Yung pala tinex. Baka, tama naman ang sabi ni Representative Pimentel, baka nasunog ka. Ayun ang mali. Dapat tinex lang sa'yo bago ka hindi naman sa exclusive na tulad ng sinabi mo nung una, bago ka sana nagbalita ka agad-agad, breaking news, inalam mo muna, binet mo muna. O ngayon, ano nangyari? Iniwan ka ng lawyers ng SMNI. They are silent. No. Kaya sabi niya, I seek the counsel of the walang sumasagot na, sige, tutulungan kita, i-advise kita. Wala po Because they already disclaim. No? They disown them. Parang ganun po yan, yung disclaimer. Nakit na pang sabihin nyo, wala kaming kinalaman dyan. We only represent the corporation, not the host. Di ba nilaglag kayo? Ano nangyari? Nahuli po na taga-Senado. Kasi kinontra niya pa sinabi, hindi taga-Congress, hindi po taga-House of Representative. Di ba nakita niyo yung reaction ni Representative Suarez? Ako, sa totoo lang, alam yan ni Suarez Yung pagiging kunwari nabigla lang siya para lang lalong mabitag si Celis. Inamin di ba? Maski na ako magpapatay mali siya ka. Congress, yan representante yan. Alam niya ang meaning ng Congress. It has two bodies. You have the upper and the lower house. Alam naman ni Representative Suarez nasa lower house siya. Di ba? Sabi niya lang ganun,
Not in House. So meaning nasa Senado. O, di ba sabi niya, naku, mapapatawag, imbestigahan na naman ako ng Senado nito. Yari ka. Bakit? Kasi mga kababayan, maalala nyo yung nag-leak na executive session ng mga senador about sinabing ibabalik daw ng 9 na senador yung CIF ni BP Sara Tamilmil Duterte. Naalala nyo, di ba galit na galit si Jinggoy? Dahil sabi niya merong ahas sa Senado. O ayan po, sa Senado, Jinggoy, kayo dyan, Subiri, imbitahan nyo si Eric Celis para malaman kung sino yung mga ahas dyan sa Senado. Yung mga naglilik ng mga confidential information or sessions na tulad ng executive session ninyo na dapat kayo-kayo lang ng mga senador mambabatas ang nakakaalam. Makakalabas lang ang mga impormasyon na yon with the authorization, mostly of the Senate President, with the approval of the other lawmakers. Pero diyan, nahuli po. Nakita nyo? Sa Senado, may ahas. Malamang, no? Diyan din sa HOR, may mga spies. You will never yan. Kasi yung iba dyan, no, I'm not accusing anybody. Maybe lang. Tatanungin natin, maybe yung iba dyan, nasa payola. Alam nyo na. Di po ba? Siyempre, yung mga breaking news, ayan. Na-breaking ka ngayon, ka Eric. That's a lesson for you. Now, the question is, baka i-terminate ka na ng SMNI. Kasi, nang dahil sa'yo, nabukalkal ang mga iba pang mga issue sa SMNI. Yun ang mahirap, mga kababayan. Di po ba? Nang dahil sa kanyang na-receive na text with the concurrence of another information from the trusted source that he have, ayun, na inlimbo ngayon ang SMNI. Di po ba? So, sabi ng SMNI, talent nila to. Itong dalawa. So, binabayaran nila yan. Ngayon, anong gagawin nila dyan? Di ba? Ang sakit po niyan. Dahil sa ganitong pagtatanong, di ba, nakita nyo yung slow pace ng questioning ni Suarez? Nabitag si Celis Hindi niya na po napigilan ang sarili niya. Dahil without the advice of the counsel, ayan ang mahirap. Kung wala kang abogado na magsasabing, don't talk. Di po ba? Wala Dahil iniwan siya Tinabla siya. Nilaglag siya ng mga abogado ng SMNI. Base na rin po yun doon sa sinabi nila dito sa hearing na ito. No, kung mapapanood nyo po ng buo itong hearing na ito, malalaman nyo, sinabi po nung chairman ng hearing na yun. Nung ina-ask ni Eric na he will ask the council, ano ang sabi sa kanya? They already disown you. Wala silang kinalaman sa inyo. Ang sakit nun, ano? Biruin mo, pumunta ka dyan, thinking na tutulungan ka ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Pero they don't have your six. You know, when you talk about six, they don't have your back. Nilaglag ka. Kasi alam nila na ikaw ang source o cause nung kanilang pagpunta dyan. Kung hindi dahil sa inyo, no, hindi kami narito. Mahalaga ka lang, importante ka lang, as long as na walang lumalabas na ganito. As long as na walang aberya, okay ka sa kanila. Pero once na nagkaroon ng ganito, tablado ka. Yun ang masakit na katotohanan. At wala man din lang nag-inform sa kanila na to be safe. No? Hindi ba sinabi yan sa kontrata nila na if you were do like this, like that, if you do this like that, you have to have your own counsel because the company will not provide one for you. Ayun ang masakit, mga kababayan. Eto, nakakalungkot man, no? Parang sa gera, iniwan itong dalawa. Di po ba? Pinabayaan sila. Ngayon, dahil hindi maiwasang hindi magsalita ni Ka Eric, sinabi niya na yung pang ayaw niya nang sagutin, pero bigla nung sinabi sa Congress, hindi po.
Hindi po sa lower house. Ha? Oh, 'di ba? Nagsalita ulit siya dahil sa kakabuka ng bibig niya. Ayun, lalo pang nahuli talaga. Kaya nga sabi nila, less talk, less mistake. Pero without the advice of the council, without the council near them, and the council supposed to be thinking they will be helping them, nilaglag sila. 'Di ba? Kung baga, ginago niyo ang kampanya, ang company, gagaguhin din kayo ng company. It is a give and take. O yan, sunog. Malamang ipapatawag ka rin ng Senado para malaman sino ang hudas sa Senado. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Yung executive session meeting nila sa Senado ay nilik. Sino yan? O yan na, magkakaalaman na, Jinggoy, no, Migsubiri, magkakaalaman. O kayo pong mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.